Tradisyon na nating mga Pilipino ang padasal. Isang bukas na panalangin para sa mga pumanaw na karaniwang isinasagawa tuwing anibersaryo ng pagkamatay o tinatawag na babang luksa. Tinatawag din ito na 9-day mourning o pangsyam bilang pag-aalay ng ritual sa namayapa. Isang mapagpalang umaga po, Sir Mark. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Victoria. 23 years old at isang Filipino-Chinese na lumaki sa Ongpin, Binondo, Metro Manila. Isang national Chinese ang papa ko at taga-Negros naman ang mama ko. Nagkakilala noon ang aking mga magulang sa Binondo. Parehong namamasukan sa malaking tindahan ng mooncake at hopya na paborito ng Chinese community sa nasabing lugar o kilala sa tawag na Chinatown na sakop pa ng Metro Manila. Sir Mark, ako po ang bunso sa 3 magkakapatid. Pangalawa ang Kuya Paul ko at si Kuya Davino naman ang panganay. Hindi naman kami mayaman. Karaniwang mamamayan lang kami na nagrerenta ng apartment sa Recto. Kahit may dugo akong Chinese, ay nanghingibabaw pa rin ang pagiging Pilipina ko. Marunong nga akong magsalita ng Ilonggo. Ito pala ang first time ko na nagpadala ng sulat based on my own experience. Sana isa ako sa mga mapili niyo, Sir Mark. Gusto ko lang pong i-share ang nakakatakot kong karanasan noong magbakasyon kami sa Negros. 2014, Negros. Way back 2014, napagkasunduan noon ng aking mga magulang na magbakasyon ng probinsya. Nung unay ayaw pumayag ng papa ko dahil magastos umano sa biyahe. Kuripot kasi ang papa ko sa pera. Pero pagdating naman sa pagkain ay malakas magwaldas. Siya ang tipong ama na kailangan palaging busog ang hapag. Sa pagkahumaling namin sa pagkain ay talagang lumobo kami ng husto. Overweight kung baga. Kahit gaano man kakunat si ama, ay nagawa nitong pumayag. Gawa ng death anniversary ni Lola at kailangan na kumpleto ang pamilya sapagkat magkakaroon ng padasal at pabasa. Saktong malapit na ang mahal na araw noong bawian ng buhay ang aking lola. Sir Mark, first time ko noon makasakay ng barko. Kaya nalula at nahilo talaga ako sa biyahe. Lalo't 12 anyos pa lang ako nung mga panahong yun. 2 weeks ang vacation namin sa Negros. Pero mauunang bumalik ng Maynila si ama dahil kailangan siya sa trabaho bilang isang taga-horno. Laking tuwa ko nung makarating kami sa Negros. Ilan sa mga pinsan ko ang magiliw na bumati sa akin. Masigla ang lugar, puno ng buhay at makulay. Tahimik at payapa. Nakakainganyo ang luntiang paligid na napapalibutan ng bukirin. Malaki ang angkan ng mama ko mula sa side ng kanyang ama na si Lolo Delpin. Dahil bibo akong babae, ay hindi maiwasan tampulan ng tukso ng ilang mga bata doon. Sa unang araw pa lang ay pinagtawanan nila ako at tinawag na baboy. Kesyo mataba ako at patong-patong ang bilbil sa tiyan. Gayunpaman, ipinagtanggol naman ako ng aking mga pinsan na wag umano nila ako asarin. Hindi naman ako iyaking babae. Sanay na ako sa ganoong tawag na madalas kong marinig sa aking mga kaklase. Bago ang padasal para sa anibersaryo ng kamatayan ni Lola, ay nauna ang pabasa. Hindi ko alam kung bakit nagsisitayuan ang mga balahibo ko nung una kong mapakinggan ang kakaibang himig ng pabasa. Kinikilabutan talaga ako. Marahil nasanay lang ako mula sa tradisyon ng aking ama. Ang pagsindi ng insenso sa banga at pagsunog ng papel sa namayapa. Kapag sumasapit ang dapit hapon, ay puro laro lang ang ginagawa ko. Mga larong pang-probinsya na hindi ko minsan nagawa sa pinagmulan kong lugar.
Sa bahay kasi puro libro lang ang hawak ko. Sa nagdaang araw, pansin ko na hindi masaya ang aking ama. Hindi siya masyadong palakibo. Hindi din nakikisalamuha sa iba naming kaanak. Tanging si mama at lolo lang ang tanging kakwentuhan. Dahil sobrang bored talaga ni papa, dinadaan na lang niya sa pagkain. Maramihan kasi magluto ang mga kapatid ng aking ina. Samantala sina Kuya Paul at Kuya Davino naman ay masayang kausap ang mga pinsan kong babae na halos kaedad lang din nila. Dahil isip bata pa ako noon ay puro bulakbol lang ang ginagawa ko. Ngunit hindi naman ako lumalayo sa bakuran. Sa tapat lang kami ng malawak na koral na puno ng masitas. Victoria, maganda ba sa Maynila? Hindi pa kasi ako nakapunta doon. Tanong ng pinsan ko. Oo, maganda ang Maynila. Pero mas maganda dito sa inyo. Dito kasi maraming puno at pananim. Sa Maynila kasi puro building ang nakikita. Tsaka mas gusto ko dito, maraming kalaro. Sagot ko naman sa kanya. Ganun ba? Pero sabi ng nanay ko maganda daw sa Maynila. May magandang pasyalan daw doon. Ano ba ang pangalan ng lugar na yon? Luneta Park? Luneta Park yata. Tama ba ako, Victoria? Ah, Luneta ba? Maganda naman ang Luneta Park kaso nakakasawa na mamasyal doon. Basta ako mas maganda dito. Sana balang araw dito na kami tumira. Malaki naman ang bahay ni Lolo. Habang nag-uusap kaming magpipinsan, ay 3 bata ang lumapit sa amin. Nasa tansya ko ay nasa edad 11 ang mga ito. Niyaya nila kaming makilahok sa nagaganap na Flores de Mayo, Pasyon Sinakulo sa Kapilya. Malapit lang sa bahay ng madre na kaanak ng kapitan. Doon ay lalo akong naging masaya. Maraming mga bata bitbit ang iba't ibang uri ng mga bulaklak. Ang mga hindi ko nagagawa sa Maynila ay sa probinsya ko naranasan. Miyerkules Santo nung araw na yon at pangatlong araw ng pabasa kay Lola. Ang mga nag-aasar sa akin ay naging ganap kong mga kaibigan. Sa huling araw ng pabasa kung saan nakatumbok sa death anniversary ni Lola, ay naganap ang padasal sa simbahan. Siyempre hindi mawawala ang handa. Nagmistulang piyesta ng tahanan sa dami ng pagkain. Sir Mark, sa kalagitnaan ng misa habang katabi ko ang aking ama, ay may natanaw akong hindi ka nais-nais sa altar kung saan nakatayo ang pari. Nakita ko ang isang lalaking tuwid ang tindig sa tabi ng malaking rebulto ni Kristo. Tila nadiligan ng dugo ang suot na puting sutana at hawak ang sariling pugot na ulo. Ang mas nakakatakot pa, sa kaliwat kanan nito ay may mga nakatayong bata. Sunog ang kanilang mga buhok at balat. Ang iba ay lumuluwa pa ang mga mata habang dumadaloy ang dugo na tila kumukulo na nababad sa apoy. Sinabi ko noon sa aking ama ang aking mga nakita. Ngunit sinabihan niya ako na manahimik. Hanggat maaari ay wag umano akong maingay dahil nagsasalita nga ang pari. Marami kasi ang mga taong nagpadasal para sa kanilang mga mahal sa buhay. Binalingan ko ng tingin si mama at lolo na waring nakapikit ang mga mata. Gayon din ang kanyang mga kapatid at ilan naming kaanak. Ngunit nung sipatin ko sina Kuya Paul at Kuya Davino, ay bahagyang namumutla ang kanilang muka. Animoy nakakita sila ng multo base sa itsura ng kanilang mga mata na nakasentro ang tingin kung saan nakatayo ang duguang pari na walang ulo at mga sunog na katawan ng mga bata. Hindi kumukurap ang kanilang mga mata. Waring tinangay sila ng salamin na puno ng takot. Noong ibalik ko ang tingin sa altar, ay laking gulat ko sapagkat dahan-dahan naglalaho ang mga ito matapos pumasok sa pinagkukumpisalan. Subalit ang pugot na ulo ay naiwan at nakapatong sa mesa
katabi ng kalis na pinag-iinuman ng pari. Nilamon ako ng hilakbot, Sir Mark. Pinagpawisan ng malamig at alos maihisa ka ba. Pagkatapos mabasa ng pari ang padasal kay Lola, ay nauna kaming umuwi ni Papa sa tahanan ni Lolo Delpin. Sumama na rin sa amin sina Kuya Paul at Kuya Davino. Pagkarating namin ng bahay, may kinuha sa bag ang aking ama. 3 dilaw na parihabang papel na may nakasulat na salitang Chinese. Alam ko ang bagay na yon. Protector de Espiritu. Isang pananggalang para hindi kami lapitan ng mga ligaw na kaluluwa at masamang elemento. Doon ko napagtanto na hindi lang kaming magkakapatid ang nakakita ng hiwaga at misteryo sa loob ng simbahan. Bagkus, nasaksihan din ito ni Ama. Hindi niya man magawang sabihin ay mababakas sa kanyang mga mata. Kinagabihan, masinsinang kinausap ni Ama si Mama at Lolo kung may nakabaong lihim sa nasabing parokya. Hindi man direktang tinanong ang punto, batid naman ng matanda ang ibig ipahiwatig ng tanong. Wika ni Lolo, ang pinagtayuan umano ng simbahan ay dating tahanan ng isang pari noong panahon ng Kastila. Ang paring ito ay may mga batang inampon na galing sa bahay ampunan para magsilbi sa tahanan ng Diyos. Sila ang tagalinis ng mga rebulto, ginawang alila at utusan na walang katapusan. Subalit ang kwento ay espekulasyon lamang ng mga nauna na nagpakalat ng kwento sa panahong yon. Dagdag pa ni Lolo, ninakawan daw ang tahanan ng pari. Matapos limasin ng mga mahahalagang gamit na may katumbas na yaman, ay pinugutan umano ito ng ulo. Sinunog ang kanlungan at kasamang natupok ang mga bata. Ngunit may ilang nagsasabi na ang mga bata mismo ang pumaslang sa pari. Matapos ang pagbaslang ay sinunog nila ang tahanan. Batay pa sa mga lumang kwento, nasapian umano ng demonyo ang mga bata, gawa ng asal hayop ang kumupkup sa kanila. Nagpapanggap na banal at nagbabalat kayo gamit ang suot na abito at hawak na Biblia. Sir Mark, kahit ang mama ko ay hindi naniniwala sa kwentong yon. Para sa kanya, ito'y gawa-gawa lamang ng mga taong nabuhay sa panahong yon. After 1 week, bumalik na nga ng Maynila ang aking ama. Magtatagal pa kasi kami ng 7 araw sa probinsya. Noong makaalis si Ama ay nanatili lang ako sa bahay. Yun kasi ang bilin niya bago ito umalis. Manatiling nakatapak sa bakuran kung saan ako ligtas, lalo't bata pa ako noon. Kahit ang mga nakakatanda kong kapatid ay hindi magawang gumala. Maraming pamahiin si Lolo na ibinahagi sa amin tungkol sa kanilang kultura. Tinatakot pa nga ako ng matanda na may tenga ang lupa. May mga mata sa dilim at may mga pangil sa hangin na hindi ko lubos maunawaan ang ibig sabihin. Bago ang pagkabuhay ni Kristo sa pagkakapako, ay nagtagal pa kami sa Negros. Isang araw bandang 1:00 ng hapon ay abala ang aking ina sa pagtulong sa kanyang mga kapatid sa paggawa ng malagkit na suman at minatamis na buko na ipapabaon nila sa aming pag-uwi. Si Lolo naman ay nagtungo sa bukirin upang mamitas ng mga gulay kasama ang aking mga nakakatandang kapatid. Ako naman ay naiwan at nakatanaw sa harap ng bakuran. Pinagmamasda ng mga napapadaang mga tao. Tulog noon ang aking mga pinsan. Ang iba naman ay nagsiuwian na sa kanilang lugar. Habang nakatanaw ako sa labas, ay isang batang babae ang nakatayo sa tapat ng gate na gawa sa kawayan. Nakatingin ito sa akin at abot tenga ang ngiti. Nagulat ako nung tawagin niya ang aking pangalan. Ang nakapagtataka lang kung paano niya ito nalaman. Nilapitan ko siya at nagtanong kung ano ang kailangan niya. Aniya, hihingin umano ng mga bulaklak na ipansasaboy para sa huling araw ng Flores de Mayo
Sir Mark, tinulungan ko pa siyang mamitas ng mga makukulay na taluyot. Banayad na inilagay sa hawak niyang basket na nababalutan pa ng papel de hapon. Nang mapuno ang sisidlan, ay kinumbida niya akong sumama. Ewan ko kung bakit biglang naging blanko ang aking isipan. Hinawakan niya ang aking kamay at umabante ng hakbang papuntang kapilya. Ngunit sarado ang pinto ng chapel. Wala ni isang bata. Nawala pansamantala ang aking bukas na kamalayan. Nagpatuloy kami sa paglakad patungo sa likod ng simbahan. Malago ang talahiban. May lumang bahay na waring nalipas ng panahon. Sa loob nun, may naririnig akong panaghoy ng mga batang tila may nagaganap na kasiyahan. Nang makapasok ay nakita ko ang ilang mga bata na gumagawa ng mga kwintas na yari sa bulaklak. Noong mapagtanto ko na tapos na ang Flores de Mayo, ay saka naman dumating ang pari na nakasuot ng puting sutana. Ngumisi ito sa akin bago isinara ang pinto. Doon ay biglang nagbago ang paligid. Nakita ko ang aking sarili na nasa gitna ng apoy habang unti-unting natutupok ang 4 na dingding. Sobrang init sa pakiramdam. Para akong nasusunog. Ang kaninang mga batang nakaupo ay nagsisigawan habang natutupok ang kanilang katawan. Malutong ang bawat paghingi ng tulong. Ang batang kasama ko ay nanatiling nakatayo sa aking tabi. Ngunit mapaitang ngiti sa labi na tila tinangay ng galit at matinding pagkamuhi. Matalim na pinagmamasdan ng pari na nakaharang sa tarangkahan. Habang pahigpit ng pahigpit ang pagkakahawak sa kamay ko ng batang babae, ay nagbabago ang pangyayari. Isang flashback ang nakaraan ng aking nasilayan bago naganap ang sunog. Nakita ko ang mga bata kung paano gawing alipin ng pari. Minaltrato at pinahirapan ng husto. Ilang beses hinagupit ng latigo at isa-isang tinuklap ang mga kuko gamit ang maliit na kutsilyo. Hindi ako makapaniwala na ginawa silang hayop ng taong pinagsilbihan nila ng buong buhay. Sir Mark, nung araw na pinahirapan sila ng pari, ay kinagabihan din naganap ang sunog. Binuhusan ng gasolina ng ipokritong pari ang bawat sulok ng tahanan bago nagbigti gamit ang alambre. Habang nasusunog ang mga bata, ay dahan-dahan namang nalalagutan ng hininga ang bulaang tagapaglingkod. Sumasabay ang paghigpit ng tali sa leeg sa lumalagablab na apoy. Ngunit sa likod nito ay may malaking anino. May mahahabang sungay at malalapad na pakpak. Humahalakhak na tila natutuwa sa mga nangyayari. Tama nga ang kwento ni Lolo. Kaso nga lang malaki ang pinagkaiba sa nangyari. Dahil ang pari ang may kagagawan kung bakit nasunog ang mga bata. Bumaliktad lang ang tugma sa salaysay. Yung sinapian ng demonyo ay ang pari. Ginawang kasangkapan upang gumawa ng lagim. Nasaksihan ko rin kung paano humiwalay ang ulo nito sa katawan. Gawa ng pagsiklab ng apoy ay nagbaga ang nakapulupot sa leeg. Sanhi kung bakit napugutan ito ng ulo. Matapos silang masawi ay naging ganap na usok ang anino ng demonyo at pumailan lang sa mga kaluluwa ng namatay bago tinangay ng mainit na hangin. Sir Mark, matapos ko masaksihan ng pangyayaring yon, ay bumalik ako sa unang tagpo kung saan nasa gitna ako ng apoy. Dama ko ang paso sa balat. Parang totoo na nasusunog ako. Ang paring nakatayo sa harapan ko ay naging ganap na dyablo. Tinutulak niya ako sa mismong makapal na apoy. Hindi ko nga napansin ang pagbitaw ng batang babae at pilit na binubuksan ang pinto. Habang napapagitnaan ako ng buhay at kamatayan ay biglang sumagi sa isip ko ang bigay na papel ni Ama. Kinuha ko yun sa aking bulsa at paulit-ulit na binasa ang mga letra. Batid kong sinusubukan ako ng demonyo at hindi totoo ang mga nakikita ko. Nang maisagawa ko ang 7 pag-ulit sa pagbigkas ng mga letra,
ay inihagis ko yun sa apoy kasabay ng malakas na hiyaw ng demonyo. Nilamon ito ng sarili niyang likha at kinain ng usok bago hinila ng presensya sa lupa na gawa sa kulay abo na hamog. Pagkatapos nun ay bumalik sa dati ang paligid. Ang mga batang nasunog ay nanumbalik sa normal nilang katawan. Nagpasalamat ang mga ito sa akin bago tawirin ang kabilang buhay. Ako ang nagsilbing daan upang matanggal ang selyo ng kanilang paghihirap na ang mundo ng mga buhay ang nagsilbi nilang purgatorio. Sir Mark, hindi ko noon batid kung pinaglalaruan ba ako ng panahon. Dahil ang lahat ng pangyayaring yon ay isa lang palang masamang panaginip. Nagising ako sa hampas ng palad ni ina habang natutulog sa tumba-tumbang upuan ng yumao kong lola. Sinadya akong gisingin dahil napakainit daw ng aking katawan at nagsasalita ng tulog. Kinapa ko ang aking bulsa. Imbis na makuha ang papel na bigay ni ama, ay abo ng sinunog na papel ang aking nahawakan. Bilang patunay na naglakbay ako sa aking panaginip upang sagipin ang kaluluwa ng mga batang nakabilanggo sa kamay ng demonyo. Bago kami bumalik ng Maynila, ay dumaan muna kami ng simbahan. Sa pagkakataong yun nakita ko ang mga bata. Maayos na ang kanilang anyo at maaliwalas na tinapunan nila ako ng ngiti sa malayo. Natanaw din nila Kuya Paul at Kuya Davino ang nakikita ng aking mga mata. Ang mga espiritong matagal nang nagdurusa ay tuluyan ng nakalaya sa walang hanggang liwanag sa piling ng Poong Lumikha. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Mark. Sana naantig ang inyong mga puso kung sakali mang isa ako sa mga mapili na mailathala ang aking karanasan sa programang ito na hango sa tunay na buhay. Lubos na nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay. Victoria ng Metro Manila. Mga kasandata, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa side channel natin na Mark Horror Stories, ilalagay ko po dyan sa screen at sa comment section ang link ng side channel natin. Sana mabisita po ninyo at makapag-subscribe po kayo. Yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Ako po si Mark. Maraming salamat.